Good morning po sa lahat. Magandang umaga at magandang buhay. Maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan niya pa tayo ng panibagong buhay at pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang salita sa oras na ito. Maraming salamat po sa aking mga makakasama sa oras na ito upang patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Patuloy tayong sabi niya, mag-dig deep sa salita ng Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa na makakasama ko ngayon at sa mga susunod pang oras at araw na maibahagi ang salita nito. Salamat din sa mga nag-share, nagko-comment at nagre-react sa ating na to. At alam po ninyo, kahapon, nag-live ako pwede pa kayo maimbitahan na magla-live ulit ako mamaya mga 3 o'clock kasi parang hindi ako nasyahan sa live ko kagabi. Magla-live ako. Magkukwentuhan ulit tayo. Hindi ko kasi makita yung ang dami kasi nakalagay dyan sa screen. Hindi ko maintindihan kung ano. So naputol at bandang huli ay nabuo ko naman, kaya lang hindi ko nakikita yung mga nanonood at yung mga comments nila hindi ko makita. So magandang umaga po Brother Efren and Sister Mercy. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating devotion nito. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. O Diyos ang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinasasalamatan sa bawat sitwasyon na aming buhay na naroon ka, O Diyos. Salamat po sa panibagong buhay na may kalakasan, panibagong araw na pag-iingat mo sa amin. Salamat po, O Diyos, na sa araw na ito mararanasan namin muli ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming maging tagapagturo at ikaw po, Panginoon, ang magturo sa amin ang salita sa pamamagitan ko at patuloy na maibahagi ang salitang ito, Panginoon, sa lahat ng dako na kung saan nais mong makarating ang devotion nito, ang gawain nito. Maraming salamat, Panginoon, at ito po aming dalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Ayan po. Kahapon po ay hindi umulan kahapon, pero kagabi umulan. At salamat sa Panginoon dahil hindi naman malakas, kaya hindi bumaha doon sa kusina namin. Maraming salamat dahil kahapon nagkaroon nga ako ng live. At merong isa nagpatotoo doon, si Kim, na hindi man lang siya nagre-react o nagko-comment. Pero kapag siya po ay in-depressed or discouraged or feeling niya ay magagalit siya, ay nanonood kasi siya ng devotion na ito. At nagpapasalamat siya kay Pastor Greg kasi sinisend ni Pastor Greg sa kanya yung link at saka siya makakapanood. At dati daw ay alam niyo po si Kim ay dati po nga kasama natin kasama sa church. Naging kasama natin sa church. Siya po yung manugang ni Brother Boots at Sister Linda, at nakatira pa sila dito dati sa may Napico Manggahan. Dati po ay hindi pala nalaman ko na hindi pala nagustuhan yung unang meeting nila ng Lord. Parang noong kasi panahon na yun ay hirap sila sa buhay, marami siyang disappointment. Pero nung mga ilang panahon na siya po ay umaattend sa church, dahil hindi naman po siya hindi niya mapigilan dahil syempre nahiya siya sa kanyang mga biyanan at saka sa kanyang mga hipag siya ni Bernadette at ni Bridget at ni Brenda na umaattend sa church dati, no? At nahuli siya ng Panginoon doon. At sabi ko nga, nahuli ka ng Panginoon. Yes, nahuli siya.
At lahat ng kanyang pinapanalangin ay na ano niya, nakamit niya sa biyaya ng Panginoon. At nagpapasalamat po siya sa devotion natin kasi doon siya natututo at doon niya na appreciate ang ginagawa ng Panginoon. At doon ay pag nanalangin siya, yung mga panalangin niya ay tinutugon ng Panginoon. Dahil kalooban naman talaga ng Panginoon na ang bawat tao na nilalang niya ay magkaroon ng buhay na ganap at kaaya-aya. Hanggang sa ngayon, si Kim at si Bradley nasa Jakarta po sila, nagtatrabaho si Bradley, pero January ay uuwi na po sila dito for good dahil siyempre namimiss nila yung kanilang anak. May 3 silang anak. At salamat sa Panginoon dahil naging pagpapala sa kanila ang devotion na ito. Kaya nga sabi ko po sa bawat isa na ibahagi ito kasi hindi natin alam. Ako hindi ko alam na kung di siya nagkwento kahapon, hindi ko alam na ano pala, naging bahagi ng buhay niya ang devotion nito at bahagi ng buhay niya ang pagbabago sa kanyang karakter, sa kanyang buhay. Naging instrumento po rin at ginamit ng Panginoon ang devotion na ito para po magkaroon po siya ng buhay na ganap at kaaya-aya. At ngayon po ay marami po siyang mga kaibigan na nasa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng ng mundo, no? Meron pang mga taga Saudi, may taga Indonesia. Kasi yung nagpo-post siya ng mga bagay-bagay na para magkaroon siya ng maraming kaibigan. Parang lang yun, parang laro-laro lang. Ako din ganun ang umpisa ko. Laro-laro lang. At tinutuklas ko kung anong meron. At nag-enjoy naman ako doon sa laro-laro niyo. Wala po akong kasi ang purpose ko lang kapag kaya ako nag-reels ay para may bahagi po ang salita ng Panginoon. Sabi nga po ay wag nating kalilimutan at wag nating aaksayahin ng oras na hindi naman ma-share ang bahagi ng ang mabuting balita ng Panginoon. Na magkaroon tayo lagi yung opportunity. May opportunity palagi tayo na na magbahagi ng salita ng Panginoon kahit na ganito, kung hindi kayo makapagsalita, makapagbahagi, yung mga ganitong gawain ay ibahagi nyo naman sa iba. Yan po ang opportunity at yan po yung ating pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kung hindi po tayo makapunta doon o hindi po tayo makapagsalita kasi sasabihin natin na hindi natin alam kung paano, ito po pwede po natin itong ibahagi sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan. At sa umaga pong ito, ang ating pag-uusapan o pag-aaralan ay ang tungkol po dito sa Matthew o Mark chapter 9, verse 30 hanggang 33. Kasi kahapon po ay natapos natin yung verse 29. At kahapon ng umaga ay from verse 23 ay 24 to 29 ang tinapos natin. At yun po ay tungkol sa isang bata na inaalihan ng demonyo at may sakit na epileptic. At nakiusap ang ama nito na sa Panginoong Hesus na pagalingin yung kanyang anak dahil yung mga disipulo niya ay hindi siya kayang pagalingin. At sabi niya doon ay itong uri ng sakit na to at na inaalihan siya ng demonyo ay nakukuha lang ito sa panalangin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang panalangin ay hindi basta panalangin na bibigkasin ng iyong bibig. Ito ay nanggagaling sa puso at merong compassion na nanggagaling sa iyong puso para
sa pagpapray mo ay meron kang makitang resulta. Good morning, Sister Yuling. At sa ating, alam niyo, sa ating pananalangin ay kailangan meron tayong compassion. At ito po ang magiging lifestyle natin, ang pananalangin. Nananalangin tayo sa ating Panginoon, hindi lamang sa oras na panalangin, kundi yung bawat pagkakataon, bawat isip, bawat minuto, nananalangin ka, kausap mo, minsan wala ka namang kausap, di ba? Minsan na nakatunganga ka lang, at kausapin mo, Panginoon, at hanggang sa maging lifestyle mo ang pananalangin. Kaya kapag may problemang ganon, agad-agad makakapanalangin ka, hindi yung uwi mo na ako magpe-pray o kaya magpa-fasting. Hindi na. Kasi punong-puno ka na ng pananalangin. At dahil may nasabi ang Panginoon, sabi po nito, basahin po natin, ang sabi po dito sa verse 30, from there, they went out and began to go through Galilee, and he did not want anyone to know about it. For he was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when he has been killed, he will rise 3 days later. But they did not understand this statement, and they were afraid to ask him. Ang ganda lang muna po tayo, no? So, ang sabi po dito ay umalis o pumunta na sa ibang lugar ang ating Panginoong Hesus, kasi galing nga po siya doon sa may problema ng epileptic, So, pumunta siya sa ibang lugar sa pamagitan ng Galilee, at alam niyo, sabi dito ay hindi niya pinaalam kahit kanino na aalis na siya at pupunta siya doon sa ibang lugar. Kasi ayaw niya na merong mga susunod pa sa kanya. Tapos na yung kanyang ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. Tapos na, So, sabi niya dito, umalis siya kasama yung kanyang mga disipulo lang, dahil ayaw niya malaman ng mga tao na siya ay pupunta kung saan lugar. At ang kanyang kasama lang ay ang kanyang mga disipulo, dahil gusto niyang turuan ang kanyang mga disipulo at sabihin ang isang bagay na parang sa ibang ay parang magiging talinhaga ito, Ang sabi niya, yung ituturo niya sa kanyang disciples, sabi niya, the Son of Man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when he has been killed, he will rise 3 days later. Yun po ang kanyang mga ituturo sa kanyang disipulo, at ang kanyang mga disipulo hindi naman nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang sinabi, pero hindi na sila nagtanong kasi natakot na yata sila magtanong sa ating Panginoon, kasi baka sabihin na naman ng Panginoon, hanggang ngayon hindi nyo naintindihan, So, hindi sila nagtanong. Pero alam po ninyo, ano ang matututunan o bakit itinuro ng Panginoon itong salita na to, na the Son of Man is to be delivered into the hands of men. Yung Son of Man ay, sabi ko nga sa inyo, di ba, capitalized po siya, the Son of Man. Ang ibig sabihin ay ito po si Jesus. Sa NIV, hindi ko alam kung ganito, pero NASB po ang ginagamit ko. At ito po ay naka-capitalize yung Son of Man. Sabi rito, ang Panginoong Jesus ay i-deliver, ibibigay sa kamay ng mga tao at papatayin ang ating Panginoon. At kapag siya ay namatay na, siyempre namatay na, siya ay babangon muli, siya ay mabubuhay na muli sa ikatlong araw. Yan. Alam niyo, meron na Sadducees tayo na hindi naniniwala sa resurrection. Excuse me. So, ang resurrection ay ang pagkabuhay na muli. Kaya nga meron tayong sincelebrate every year ng Resurrection Day, di ba? Tuwing mahal na araw, meron pangatlong araw ay nabubuhay, muling pagkabuhay. Ayan. Sincelebrate siya ng mga
Kristiyano, ng mga Roman Catholic. So, tinuro ng Panginoon na, o kinuwento, sinabi niya doon sa kanyang mga disipulos na siya ay papatayin. Siya ay pahihirapan. Siyempre, ibibigay siya sa kamay ng mga tao na yung mga taong yun ay galit na galit sa kanya, pinangungunahan ng mga religious leaders. At alam po niyo yung impluwensya ng mga religious leader ay talagang matindi rin, di ba? Hindi na nag-aaral yan, mga yan. At pag galit ang mga mga leaders nila, galit din sila. So, diniliver nila ang Panginoong Hesus sa kamay ng mga tao na yon, na galit sa Kanya, ayaw sa Kanya, hanggang sa siya ay patayin. Ano ba ang pangyayari na siya po ay nung mamatay, ay ikatlong araw lang ay nabuhay na muli. Pero siya sinabi doon sa Matthew, di ba, na itong building na ang church, yung church building na sinasabi niya, ay gigibain. Nagalit yung mga religious leaders. Sabi niya, ilang daang taon na tinayo yan. Pagkatapos sa ikatlong araw, ay bubuhay, itatayo niyang muli. Hindi naintindihan ng mga tao. Kaya, parang dito, natakot yung mga disipulo niya magtanong kasi nga doon sa unang parte pa lang ay sinabi na yun na ikatlong araw ay itatayo niya muli ang church. Hindi naintindihan ng mga tao yan. Nagalit nga yung iba, di ba? Yung mga lalo na yung mga leaders na ilang taon-taon nilang pinagawa yan, ilang years. Pagkatapos ay gigibain na pangatlong araw ay itatayo. So, nagalit sila. So, ang mga disipulo niya rito ay hindi na nagtanong kasi natatakot na sila magtanong dahil hindi nila naintindihan. Sa ngayon, naintindihan na natin ang sinabi ng Panginoon sa panahon natin ito, ay naunawaan na natin ang sinabi ng Panginoon na to. Kahit na wala pa yung paliwanag, ay ay naunawaan na natin dahil nakita natin ang mga pangyayari sa pamagitan ng salita ng Panginoon sa Bible, at nakita natin yung mga pangyayari kung paano siya ay na-deliver sa kamay ng mga tao na yun na galit sa kanya hanggang sa siya ay patayin, at nung siya ay muling mabuhay sa ikatlong araw ay nabuhay ulit siya. Ano ang una, ang katuturan nitong siya ay dineliver sa hands of men ay alam nyo yung pangyayari nito, may ibig sabihin to, yung kanyang paghihirap sa kamay ng mga taong ito na galit sa kanya. Una, yung unang dahilan ay para po sa ating yan. Dinideliver tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kita niyo yung galit ng tao, yung dinideliver tayo ng Panginoon para yung galit natin sa ating sarili, yung galit natin sa ating kapwa, ay ma-deliver tayo, mawala sa atin yung ganong attitude na tayo ay magalit sa ating mga kapwa-tao, na tayo ay magkaroon tayo ng kagalit. At doon sa kanyang pagpapakasakit na yun, na siya ay hinampas, siya ay nilait-lait, anong sabi niya? Naging mapagpakumbaba ang ating Panginoon. Ang pinapakita dito ng Panginoon kasi ay yung karakter. Itinuturo niya sa kanyang mga disipulo kung paano sila magre-react at ano ang magandang karakter ng isang tao sa gitna ng mga pagsubok na yun, sa gitna ng paghihirap na yun. Lahat ng hirap ng tao ay dinala ng Panginoon. Hirap, sakit, alam niyo yung sakit, yung sama ng kalooban at sakit. Yan, alam niyo yung sakit at karamdaman at lahat ng uri ng pagpapahirap sa tao. Yan ang gusto ng ng demonyo ni Satanas, 'di ba? Anong sabi? Si Satanas ay si Satanas ay naparito upang magnakaw, magpumatay at mangwasak. Ito yung isa sa gusto ni Satanas, wasakin ang tao. Wasakin sa pamagitan ng masasakit na
pangyayari sa buhay sa pamagitan ng galit at sa pamagitan ng sakit at karamdaman. Ito po ang ginawa ni Satan sa atin. Winasak niya tayo. Gusto niyang wasakin ang tao sa pamagitan nito. Pero dumating ang Panginoon para i-deliver tayo. At yung mga taong nagagalit sa Kanya ay para makita ng mga taong to ang kanilang mga ginagawa at kanilang mga character, attitude. Pwede naman yan. Excuse me po, humingi ako ng inuwi. So, isa po yun, di ba, sa ginagawa ni Satan sa buhay ng tao, mangwasak, pumatay. Winasak, no? To destroy. Winasak nila ang katawan ng Panginoon, di ba? Yung katawan na yun ay kung ano-anong pinaggagawa ng mga taong galit sa Kanya, pinaghahampas at alam niyo yung paghampas sa Panginoon, yung sa Romans kasi ganun po magparusa ang mga Romano. Yung dulo ng nasa isang 40 yun kaya lang hindi nila kinukumpleto ang 40 kasi baka sumobra sa kanila, ihahampas yung sobra. So sa Panginoon 39 lang ang ginawa nila kasi nga baka sumobra, sa kanila ihahampas yung sobra. So yung dulo ng pamalo nila, yung panghampas nila sa Panginoon ay may sima po yun. Kaya paghampas na ganun, so mas pag binawi yung panghampas, sasama yung mga laman. So makikita mo po doon yung loob ng laman, maaaring yung buto or yung taba or kung ano yung makikita mo doon sa loob na laman na natanggal, no? Yun po ang uri ng paghihirap ng ating Panginoon. Pagkatapos ay ilang beses siyang nadapa, no? Yun yung mga pasakit na inabot ng Panginoon sa mga tao na galit sa Kanya, na ito po ay ino-impluwensyahan lang naman po sila ni Satanas, no? Kaya nga, kung napanood nyo yung Passion of the Christ, makikita nyo merong isang umiikot na nilalang doon na si Satanas, kunyari si Satanas, na natutuwa dahil ginagawa nila yan sa Panginoon. Makikita po ninyo doon na umiikot siya. Ibig sabihin ay ini-influensyahan niya ang mga tao na lalong magalit sa Panginoon, sumigaw ng galit sa Panginoon. Yun po, winawasak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin ang ginagawang pagwawasak ni Satanas sa ating buhay, no? Pangalawa, yung sinabi doon na siya ay papatayin, o dumating si Satanas upang tayo ay patayin. Ano yung kanyang papatayin sa atin? Gusto ni Satanas na patayin ang lahat sa ating buhay. Ang ating laman, itong laman na to, ang ating kaluluwa, ay gusto ni Satanas na patayin ang lahat. Patayin ang ating pag-asa, patayin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Yung desire natin nakilalanin ang ating Panginoon, patayin, no? Wasakin. Ano pa ba yung isa? Yan po ang mga gawa ni Satanas na ipinakita po sa salita ng Panginoon na siya ay i-deliver o ibibigay sa kamay ng mga tao na galit sa Kanya at siya ay papatayin. Bakit nga siyempre i-deliver, ibibigay, galit sa Kanya, hindi pinaghahampas nga po siya, no? At siya ay papatayin. At siya nga po ay pinatay sa pamagitan ng pagpako sa krus. Sa pagpako po sa krus, ano po ang akala ni Satanas ay nagtagumpay na siya. Dahil doon sa pagpapako sa krus, isa yun sa pahirap sa ating Panginoon. Excuse me po. Isa yun sa pahirap ng mga religious leaders sa ating Panginoon, na pinakita na ito ang inyong ito ang inyong pinaniniwalaan, ganyan, di ba? Dinisplay nila ang kanilang pagpapahirap at ang kanilang pagpatay sa ating Panginoon.
Ayan, good morning, Sister Irene. Nakita po nila na ng lahat ng tao na nandoon, kung paano nila patayin, ipinako sa krus, pahirapan ang ating Panginoong Jesus. Lahat po yan ay nakita ng maraming tao. Halo-halo po yan, yung mga galit at yung mga naawa sa ating Panginoon, yung mga nagmahal sa ating Panginoong Jesus. At ito po ay nakita natin sa gawa ni Satanas, yung kasinungalingan ni Satanas, na itong taong ito, itong Panginoong Jesus na to, na isang taong nagmamalasakit sa atin, yung tao pa lang kasi siya noon, yung tao na nagmamahal sa atin, na pwede niyang ibigay, gusto niya ibigay, kayang-kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. At natuwa si Satanas nung siya ay pinako na sa krus at siya ay namatay, at siguro imagine natin ng nagkatuwaan ng mga demonyo. Magiging hari na nila si Satanas, naging nagkatuwaan, siguro nagpiesta pa sila, kasi patay na si Jesus yung kanilang kinatatakutan, yung kanilang yung galit nila, yung nagagalit sila kay Jesus, so patay na ang tao na kanilang, pati mga religious leader natuwa yun, diba? At kaya lang yung ikatlong araw ay doon sila nagulat. Si Satanas, mula kay Satanas hanggang doon sa kanyang mga demonyo, ay nagulat sila. Alam nyo, siguro imaginein natin na sa kanilang pagkagulat, sila ay naghuhumiyaw sa galit, sa frustration, at sa takot. Takot na takot yung mga yan, dahil sa lahat ng kapangyarihan na kay Jesus. Sabi mo, mabuhay na muli ang isang namatay. Wala pang istorya na ganun. Lahat ng namatay mula sa Old Testament ay hindi pa nabuhay, hindi muling nabuhay. Si Jesus pa lang ang nabuhay. Si Jesus pa lang ang taong pinatay na nabuhay. Kaya natakot sila kasi ang nila, alam nyo, kilala ni Satanas si Jesus Kaya nga naggalit si Satanas sa ating Diyos Ama dahil nakita ni Satanas ang plano ng Diyos. Kasi 'di ba naging tao si Jesus, na ang mga anghel sa Hebrews at saka sa Corinthians, mababasa po natin yan, na ang mga anghel, bagamat sila ay tagalangit, pero sila po ay mas mababa ng konti lang, a little lower than the angel, little lower lang, mas mababa tayo dapat sa mga angels kasi tao lang tayo di ba? Ito ang maganda diyan itinaas tayo ng Panginoon little higher than the angels. Kaya nagalit si Satanas kasi angels siya noon, at ang sabi pa nga, at nasa isip niya, ano ba yan, ang tao magiging mas mataas pa ang uri sa akin, sa aming mga angels, samantalang tao lang sila naging makasalanan. Wala pang mga tao noon, kasi nga wala pa yung pundasyon ng mundo, pero nakipaggera na si Satanas sa langit, pero alam ni Satanas na na ganun ang plano ng Panginoon, na ang tao ay magiging little higher than the angels. Alam nyo ba yan? Hindi nyo alam? Okay. Sa Bible, hindi ko kasi matandaan yung mga verses, pero nasa Hebrews at saka sa Corinthians po yan, kung di ako nagkakamali, na ang tao ay nilikha ng Diyos na mas mababa kaysa sa angels dahil tao lang tayo lupa tayo. Nilikha tayo ng Diyos out of the dust o alikabok o lupa, diba?
Kaya nga tayo pag namatay, bumabalik tayo sa pagiging lupa kasi galing tayo doon sa lupa. Na hinubog lang tayo ng Panginoon, pero yun, nadumihan pa. Humawak ng lupa ang ating Ama para lang hubugin ang tao sa pamagitan ng lupa o putik. Kaya pag namatay ang tao, bumabalik sa lupa. No? Bumabalik sa lupa at magandang pataba. Alam po ni Satan yun na sa darating na panahon, ang tao ay magiging mas mataas pa kaysa sa mga anghel. Samantalang ang mga anghel ay hindi nilikha out of the dust, out of the earth, yung lupa. Siya ay nalikha, nandun na siya sa langit. Walang espiritu kasi sila, di ba? Sinabi lang ng Panginoon magkaroon ng angels, ng mga ministering angels. Pero nasusunog. At mga bagay na makakasama ng Panginoon doon sa langit, magmi-minister siyempre. Malaman-laman niya, ang tao ay magiging mas mataas pa sa anghel. Hindi niya naisip na si Jesus ay magiging tao noong panahon na yun. Ang isip niya yung mga tao nandito sa lupa. Kaya nga ang Panginoon, ang ating Ama, ay isinilang si Jesus sa mundong ito bilang tao. At si Jesus ang nagpataas sa atin, sa ating uri. Si Jesus, dahil tao lang siya noon, pero siya ay kaya lahat ng hirap ay pinaranas sa kanya, lalo na si Satanas, dahil alam na ni Satanas kung ano at sino ang ating Panginoong Hesus. Pero yun ang isinilang ang ating Panginoong Hesus, ay hindi, yung mga angel doon, hindi nagulat, magtataka sila. Bakit itong tao na to isinilang, parang ang laki ng favor ng Panginoon sa kanya, no? Tapos i-declare pa na anak siya ng Diyos, di ba? Pero tingnan niyo ang ginawa ng Panginoong Hesus, hindi po niya ipinangalandakan na siya ay anak ng Diyos. Ang mga tao na lang mismo at mga religious leaders ang mismong nagsasabi, pati ang mga demonyo sinasabing anak siya ng Diyos, pero pinatatahimik niya ang mga yon dahil ayaw niyang i-broadcast na siya ay anak ng Diyos. Siya ay anak ng tao, ni Mary. Naging anak siya ni Mary bilang tao. Kaya naging tao po siya. Dahil tao nga po ang kanyang ililigtas, ang kanyang iaangat. So, nung siya po ay muling nabuhay pagkatapos ng pangatlong araw, natakot ang mga demonyo. Bakit? Kasi alam nila na itong si Jesus ang magliligtas sa mga tao, ang magpapabago sa mga tao, ililigtas ng Panginoon ang mga tao mula, kasi di ba nasa sa impyerno, gusto niyang ni Satanas, marami siyang kasama, pahirapan ang mga tao at maging Diyos siya nga naging Diyos, di ba? Ang Diyos na sanlibutan. At ang gusto ni Satanas ay makasama niya itong mga nilikha na to doon sa impyerno. Pero alam nyo, hindi naman gusto ni Satanas na makasama lang. Ang gusto ni Satanas, number one, gusto ni Satanas ay para gantihan ng ating amang Diyos. Paano niya gagantihan? Kasi nga siya ay binagsak, siya ay naging Satanas. Mula doon sa pagiging Lucifer, ay naging Satanas siya. Gusto niya gumanti. At bakit siya gustong gumanti? Biruin niyo naman, siya ay anghel, siya ay espiritu galing sa langit. Pagkatapos magiging mas mataas sa kanya ang uri ng tao. Kaya isang bagay, kaya siya po ay nagrebelde. Yun po ang isang dahilan ng kanyang pagre-rebelde. Actually, yun ang pinakadahilan ng kanyang pagre-rebelde. Number one po yan. Kung bakit siya nagrebelde at iniwan yung kanyang pagiging worship leader sa langit. At siya ay naghangad na siya ay maging Diyos ng sanlibutan. Na nakuha naman niya sa pamagitan ng kanyang kasinungalingan kay Eva at kay Adan. No? Nakuha niya. At nakuha niya ang loob ng mga tao na maniwala sa kanyang kasinungalingan na siya ay isang Diyos
na siya ay, nakita niyo sa Isaiah ba yun o Ezekiel? Ezekiel chapter 14, makikita niyo dyan, ang gusto niya maging above siya sa ating Panginoon, na lahat ng congregation ng Panginoon sa kanya sasamba. Nandun po yun sa verse 4, sa chapter 14, mababasa niyo po kung ano yung 7 ba yun? 7 na desire ni Satanas, kung bakit gusto niya maging Diyos. Gusto niya na maging Diyos. At nangyari po yun noong magkasala si Eva at sa Adan dahil sa kasinungalingan ni Satanas. At nakuha niya po ang loob ng mga tao. Nagalit ang mga tao sa Panginoon, di ba? Maraming tao ngayon, sa ating panahon, maraming tao ngayon ang ayaw maniwala sa salita ng Panginoon, sa pangaral ng Panginoon. Bakit? Kasi napuno na sila ng kasinungalingan ni Satanas. Nakita nyo, ang mga tao, makasarili. Yan. Kapag ikaw ay umasenso, ang tawag sa iyo, ikaw ang may gawa niyan. Nagsakripisyo ka kasi kaya ka gumanda ang buhay. Ginawa mo kayo, kumayod ka kasi ng kumayod, kaya gumanda ang buhay mo. Hindi po totoo yun. Kahit kumayod ka ng kumayod, kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon, at hindi gusto ng Panginoon na ikaw ay maiba ang iyong pag-iisip, mawala ka doon sa kapangyarihan ng Satanas, ay hindi ka talaga asenso. Ang pag-asenso ng buhay at ang mga ginagawa natin sa ating buhay na pagsisikap ay galing po yan, biyaya po yan ng Panginoon. Bakit? Kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus at hindi ka pa nagsusuko ng iyong buhay sa Kanya, gusto niya na malaman mo na ang Diyos ay nagpapala, na ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo, kaya ka umaasenso. Hindi dahil nagsasakripisyo ka, dahil mamatay ka na sa pagsasakripisyo mo, kung hindi ka pagpapalain ng Diyos, walang mangyayari sa buhay. Ngayon, yung mga pinagpala naman, yung pinagpala ng Panginoon na hindi naman siya, hindi naman niya kilala ang Panginoon. Yun nga ang sabi ko, di ba? Pinagpapala, maaring, saan daw galing, sabi ni Pastor Greg. Kung pinagpala ka ng Diyos, ay pinagpala ka na ngungunini ka sa kayamanan mo at ang ganda ng buhay mo, kanino galing? Dalawang bagay lang po yun. Una, yung sinabi ko nga, na gusto ng Diyos na malaman mo na merong Diyos na kumakalinga sa iyo at nagmamahal sa iyo. Pangalawa, gusto naman ni Satanas na sa kanya ka magtiwala, sa kanya ka maniwala, dahil siya ang nagbibigay ng iyong mga hiningi. Halimbawa, gusto mo lang na marami kang gusto na para mabuhay ka sa sanlibutan na ito. Mga bagay na material na maglalayo sa iyo sa Panginoon at maniniwala ka lang doon sa mga tao at sa mga kasinungalingan ng Satanas. Yun ang gusto ni Satanas. Maniwala ka na siya ang nagbibigay ng pagpapalang yun. Kaya nga minsan tayo pagka sinusulat natin yung pangalan ng Panginoon o God or Jesus, nasa small letter lang Bakit? Hindi natin kasi pinapahalagahan ang ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos, kaya nga binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para kargahin ang lahat ng ating kasalanan at mamatay kasama ng lahat ng ating kasalanan. Hindi nare-realize ng tao yan. Bakit? Kasi hindi sila nagbabasa ng Bible. Walang nangangaral. Walang nagsasabi sa kanila ng tama. Kaya nga minsan dito sa pagre-reels nakikita ko yung mga tao na kung bakit daw sila nagtatagumpay ay dahil nagsakripisyo at nagsikap sila. Hindi ba nakakalungkot kasi wala ang Panginoon doon. Kumbaga, sarili lang nila yon. At kung ang sarili mo lang ang pinapahalagahan mo, ay galing kay Satanas po yan. No? Si Satanas, makasarili po yan Kita nyo, nagrebelde dahil nalaman niya na ang mga anghel ay little
lower than, ang mga anghel ay little lower than us, mga tao. And tayo mga tao ay a little higher than the angels. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Jesus. Hindi nare-realize ng tao ang kabutihan ng Diyos. Pero, ano yan pero makikita mo salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Tapos small letter. Alam nyo yung pag ginawa nyo small letter, ang God, ang Lord, ang Jesus, ibig sabihin hindi po galing sa Diyos yun. Yun po ay little God. Tayo po yung little God Pero kung binibigyan natin na halaga yung kay Satanas na uuwi yung karangalan na yun. Kay Satanas. Dahil gusto niya maging God, maging Lord. At sabi nga doon sa, kung totoo yun na, si Jesus daw ay anak ni Lucifer, ay ni Satanas. Hindi po totoo yun. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay banal at siya po ay kaisa-isang anak ng ating Amang nasa langit. Kaya mahalaga po yung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi ligaw ang tao. At marami, sabi nga sa Matthew, marami, maluwag ang daan papunta sa kapahamakan. Subalit, masikip ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Sa kapahamakan, may buhay na walang hanggan po Kaya lang, mapapahama ka doon. Ano yung buhay na walang, kasi patay ka na, yung kaluluwa mo buhay, so magdudusa yan doon sa impyerno, walang hanggan. Walang hanggan. Kaya nga, na lugar ng kapahamakan na walang hanggan. Dito po sa masikip na daan, ay ang dulo nun ay buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon, kasama ng ating Diyos. Diba? So, saan kayo pipili? Kaya kung kayo po ay kahit nagsikap ka, kagaya sa Reels, kahit na yung pagre-Reels mo ay kumikita ka na ng $1,000,000 o $1,000,000, pero hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo napaparangalan ang Diyos, at hindi mo kinikilala ang ating Panginoong Jesus, baliwala po yan. Doon ka pupunta sa walang hanggang kapahamakan. No? Sabi nga sa Matthew ano ang mapapala ng tao kung siya man ay mayaman, kung siya man ang pinakamaganda, pinakama-impluwensya, siya ang pinakamayaman, siya ang sikat, siya ang pinakasikat. Pero kung wala naman ang Diyos sa kanya, baliwala lahat yun. Walang halaga. Dahil pag namatay ka, hindi mo madadala lahat yun. Hindi mo madadala ang lahat ng yun. Kaya nga mga mga kapatid, mga kasama ko na nakikinig, nanonood, kilalanin mo muna ang Diyos bago ka matuwa sa mga pagpapalang naranasan mo. Kasi baka yung pagpapala na yan ay galing kay Satanas, hindi sa Panginoon. Meron pa nga tumatawag blessing in disguise. Ayan. Sikat na sikat siya sa mga taong hindi kilala ang Panginoon. Blessing in disguise. At meron pa mga maswerte. Maswerte. Alam niyo yung mga salitang yan, hindi galing sa Diyos. Yan po ay yung alimbawa, yung maswerte. Alatsamba po yan. Hindi yan totoong blessing. Yan po ay kung may katapat yan di ba? Malas at swerte. Kung hindi ka maswerte, malas ka. Pero pag sinabing blessing, ang blessing po ay nananatili. Hindi po yan alatsamba. Yan ay nandyan. Blessed ka ng Panginoon. At matatanggap mo ang blessing ng Panginoon kahit anong oras, kahit anong pagkakataon, anong mga sitwasyon. Pero yung swerte, pag nanalo ka at nangyari ang gusto mo, ayun, maswerte ka. Pag maganda ang buhay mo, maswerte ka. O, di ba? Pagka pangit ang buhay mo, malas ka. Diba? Hindi po galing yan sa Panginoon. Galing po yan kay Satanas. Pati yung blessing in disguise. Sige nga, anuhin nyo nga kung anong ibig sabihin ng blessing in disguise. Hindi alam pati mga Kristiyano nagsasabi ng ganyan Pati mga Kristiyano nagsasabi ng maswerte, malas. Di ba? Malas maswerte si ganito. Pati mga Kristiyano. Marami akong Kristiyano kilala dito na nagpupos maswerte daw yung kanilang kanilang anak, maswerte yung ganito, may mga maswerte. Meron din mga nagsasabi mga Kristiyano, blessing in disguise.
Ano ba yung, intindihin nyo nga kung anong ibig sabihin ng blessing in disguise. Ano ba ibig sabihin ng disguise? Di ba nagkukunwari, hindi totoo, balat kayo lang. Ang disguise, nakaano lang siya, naka, ano tawag yun, nakadamit lang siya ng hindi totoo. Halimbawa, nagmaskara ka. Ayun, nakadisguise ka. Halimbawa, nagmaskara ka ng mukha ni Satan. Ayan, nakadisguise ka as Satan. Nakamaskara ka kasi sa mga TV show, minsan ay may ginagawa sila, nakamaskara yung mga yun ang disguise. Hindi totoong siya yon. Ang blessing po ay hindi nagdi-disguise. Yung blessing na yan ay blessing galing sa Diyos at hindi po yan nagkukunwari. Hindi po yan nakamaskara. Yan po ay totoong blessing, hindi nakadisguise. Sana maunawaan po yan ng mga Kristiyano. Lalo na yung mga Kristiyano na ang tagal na sa Panginoon pero hanggang ngayon hindi pa rin naintindihan yung maswerte at yung blessing in disguise. No? Baka mamaya, sabi ko nga sa inyo, ang mga Kristiyano hindi passes yan para pumasok sa kaharian ng Diyos. Kristiyano ka nga, hindi mo naman alam kung ano yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano mo. Kristiyano ka nga pero hindi mo kilala ang Panginoon mo. Kristiyano ka nga pero ang mga lumalabas sa bibig mo ay hindi galing sa Diyos, hindi galing kay Kristo. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Kristiyano? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Kristo? Doon kinuha yung salitang Kristiyano Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Kung ikaw po sana ay Kristiyano o tagapagligtas, paano mo ililigtas? Alam niyo kung paano po ang mga Kristiyano ay nagiging tagapagligtas. Kapag siya po ay nangaral ng salita ng Panginoon at ang mga taong yun ay nabago, naligtas mo. Sabi nga ni James, di ba? Sabi sa aklat ni James at sa sa Habakuk, yan, sa Obadiah, yan po sinasabi na ang mga tao na naghahayag ng salita ng Panginoon ay nagtagapagligtas ang tawag. Kagaya ni Moses din, si Moses ay naging tagapagligtas. Bakit? Hinango niya ang mga Israelites sa Egypt. At yung iba doon ay talagang naging faithful disciple ng ating Panginoon. Tagasunod ng ating Diyos Ama. Kasi wala pa si Jesus noon. Kaya hindi pa siya kilala doon. Kaya sa ating Ama, doon nabibigay ang lahat ng ating kailangan. Pero sa panahon natin, ang Kristiyano ay dapat naghahayag ng salita ng Panginoon para may maligtas. Kaso, ang nangyayari ang mga Kristiyano ay mga tamad, ayaw magsalita. At pagkatapos, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, ang bukang bibig, maswerte, malas, blessing in disguise. No? Minsan nga tinatawag pa yung mga kapwa Kristiyano ng demonyo O speaking of the devil, di ba? Ay, nako, marami po tayong pagkakamali sa salita pa lang. At kahit na po sabihin natin bait-baitan tayo, pero yung mga lumalabas sa bibig mo ay hindi galing naman sa Diyos, baliwala din, no? Yung bait-baitan, kunyari lang din yan, tingnan nyo bisi-bisihan, sabi, bisi-bisihan, busy ba talaga? Hindi, nagkukunwaring busy lang ang ibig sabihin nun. Bait-baitan, anong ibig sabihin ng bait-baitan? Mabait? Hindi po, nagbabait-baitan lang yan, kunyari lang mabait. Kaya, ang maganda po kasi sa atin, i-analyze natin ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Tanungin natin, galing ba to sa Diyos? Sa Diyos ba to galing? Kung hindi, kagaya niyan yung blessing in disguise, ano bang ibig sabihin ng disguise? Ano ba ibig sabihin ng blessing? Bakit sinasabi blessing in disguise? Hindi nyo ba naiintindihan? Yung mga nag-aral dyan, yung mga may pinag-aralan,
Kahit sila, sinasabi nila yon, blessing in disguise. May mga pinag-aralan din yan, naiintindihan na nila kung ano yung English. Pero bakit lumalabas sa bibig nila, blessing in disguise? Kaya nga pinapaliwanag ko po sa inyo, kahit nung nagpapastor pa kami dyan sa church, sinasabi ko na yan na ang swerte ay alaw-chamba lang po yan. Pwede kang maswerte ngayon, pwedeng bukas malas ka. Pero ang blessing nananatili po yan dahil yan ay galing sa Panginoon. Ang blessing o pagpapala ay nananatili po yan galing sa Panginoon. Kung ikaw ay tapat na alagad ng ating Panginoon Jesus, nananatili yung blessing, no? Pagpapala. Yun lang buhay na iniligtas ng Panginoong Jesus, di ba? Blessing yun. At kung babasahin niyo yung Matthew chapter 5, nandun lahat yung blessing. Blessed are thou, blessed are, blessed. Andun po, ang ibig sabihin, yun yung karakter mo, na talagang binibless ka ng Panginoon doon sa karakter mo yun. Yung blessing in disguise naman, ang tagal mo ng Kristiyano, pero blessing in disguise pa rin ang pinaniniwalaan mo. Hindi ka naniniwala sa Diyos na nagpapala kapag ganun. Ha? Hindi mo pinaniniwalaan ang mga bagay na galing sa Diyos, kaya mo sinasabing blessing in disguise. Alam nyo, pag sinasabi nyo yung blessing in disguise, alam nyo kung anong ginagawa nyo sa Panginoon? Nilalait ninyo ang Panginoon. Blasphemy po yan Bakit? Blessing na nga tapos nakadisguise pa. Ang Diyos ba nagbibigay ng blessing na nakadisguise? Hindi po. Ang Diyos ay nagbibigay ng blessing na totoo. Totoong blessing, hindi po nakadisguise. Hindi po nagkukunwari. Kaya tayo mga Kristiyano dapat, kung sinasabi natin tayo mga Kristiyano, mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon para yung mga bagay na nakamulatan na natin ay malaman natin, totoo ba to? Galing ba to sa Diyos? Huwag tayong basta-basta na lang nagsasalita at nagpapahayag sa ating mga mahal sa buhay o sinasabi ng ating mga bibig. Blessing this. Pinapangaral ko na yan dito sa church Pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Meron pa rin nagsasabi ng ganun. Maswerte. Blessing in disguise. Nakakalungkot, di ba? Pero tandaan nyo, minamaliit ninyo ang Panginoon kapag sinabi nyo blessing in disguise at pinapupurihan nyo si Satanas kapag sinasabi nyo blessing in disguise. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw po ang tunay na nagpapala sa amin. At dahil sa kamatayan ng aming Panginoong Hesus at siya muling nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw, ito po ay pagpapala. Ito po ay pinapakita lang na o binigyan kami ng pag-asa na kung kami po ay lumisan sa mundong ito, meron kaming pag-asang mabuhay na muli sa piling mo, Diyos, diyan sa iyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin at pagpapakahayag mo sa amin. Blessing talaga, Panginoon, na kami ay natagpuan mo. Kami ang natagpuan mo, hindi ikaw ang natagpuan namin. Kami ang natagpuan mo. Dahil nakasulat na ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Ganon din, Ama, sa mga nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman. Patuloy na ikaw ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan ng kagalingan. Ikaw po, Panginoon, na magtayo sa kanila sa banig ng sakit at karamdaman, at anuman ang sakit at karamdaman na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pinalalayas namin at hindi tinatanggap sa bawat katawan ng iyong mga lingkod. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming dakilang manggagamot, ikaw ang lumikha sa amin, at ikaw din ang may karapatan na bumawi ng aming buhay kung gusto mo na, pero ikaw ang may karapatan na magpalit ng mga parte ng mga katawan namin na hindi na dapat na nandun, na may mga pinsala na. Salamat din, Panginoon, sa mga bawat nangangailangan sa panahon na ito, nangangailangan ng physical kasi may mga sakit at karamdaman or may mga bagay silang
hindi maganda sa katawan. Material, Panginoon, dahil may kakulangan sila sa kanilang pangangailangan, ang emosyonal, ang mental, at lalo't higit sa lahat, Panginoon, ang spiritual na pangangailangan. Salamat, Ama, sa iyong pagtugon sa mga pangangailangan na ito, lalo na sa financial na pasukan na ng mga bata, patuloy na ikaw po ang mag-provide nito, Diyos. Ganon din, Panginoon, salamat dahil patuloy niyo mo iniingatan na aming bansang Pilipinas at patuloy mong inilalayo sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, sa lahat ng gawa ng kaaway. Salamat po, Panginoon. Ganon din po, salamat sa aming Pangulo at pangalawang Pangulo na patuloy mong ginagabayan sa kanilang pangunguna at sa kanilang pag-aalaga sa aming bayang Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom, sa knowledge, at sa understanding na patuloy mong ibinibigay sa kanila upang pangunahan at alagaan ang bansang Pilipinas, ang iyong lupang hiniran. Salamat din sa bansang Israel na patuloy mo pong iniingatan at patuloy na pinagpapala. Salamat din sa kapayapaan na patuloy mong dinadala sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus sa paya mo. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo po sila pababayaan dahil ito ang iyong bayan. At ganun din, Panginoon, salamat sa mga nagsishare, nagbabahagi ng devotion na ito, Panginoon, upang mas marami pa ang makilala ka at mas marami pa, Panginoon, ang mapagpala ng iyong salita. At mas marami pa, Ama, ang makaunawa ng iyong salita na lalabas sa kanilang bibig, makikita sa kanilang buhay, hindi yung mga bagay na gusto ni Satanas na ipahayag, kundi ang mga bagay na gusto ng Diyos na ipahayag ng bawat isa. Salamat sa mga nagbabahagi ng iyong mga salita. Ganon din sa maghapong ito, Ama, salamat po sa pag-iingat mo sa aming bayan, sa aming bansa, sa iyong bayan, sa lahat ng Pilipino, Panginoon, na naninirahan dito, sa mga OFW, at sa mga Pilipino na naninirahan na sa ibang bansa. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa kanila. Salamat din, Ama, sa pag-iingat mo sa maghapong ito, Ama, sa pagsama mo sa amin, O Diyos. At dalangin namin naman na mapapurihan ka at maluwalhati ka sa lahat ng aming gagawin at sasabihin. Maraming salamat, O Diyos. Dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po kay Brother Efren, Sister Mercy, kay Sister Yuling, at kay Sister Irene, at sa lahat ng naging bahagi ng ating devotion ngayon. Bagamat hindi ko po nakikita ang inyong pangalan, pero nandiyan kayo. Marami pong salamat dahil kayo po ay instrumento din ng Panginoon kapag binabahagi nyo ang devotion natin ito. Marami pong salamat at paki-like na po nyo o react at paki-bahagi o i-share ang ating devotion na to. At pwede po kayo mag-comment dito sa ating devotion o sa gawain na ito. At kung meron po kayong mag-share kayo, sabihin nyo na rin na i-subscribe para po yung mapanood po nila ito sa maghapong ito at sa mga susunod pang mga araw. At kung may bell po kayo makita doon sa ibabaw, ay pakiclick nyo na rin po dahil para po ma-inform po tayo na meron pong ganitong gawain. Salamat sa inyo, Brother Efren, Sister Mercy, Sister Yuling, Sister Irene, at kay Kim at sa mga nakikinig o nanonood. Kay Eden Rose ba yun? Nakikita ko yun sa pag nag-live kahit na late na, no? At ito po ang inyong lingkod. Hanggang bukas po, si Noriel ang makakasama nyo. Ang bilis ng araw, no? Makakasama nyo bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastora Tess Pagulayan, nagsasabing, mahal po tayo ng Diyos. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Kilalanin po natin ang pagmamahal ng Diyos na yan sa atin. At hindi niya po tayo iwanan at hindi niya po tayo pababayaan. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, kung kinikilala mo ang ating Panginoong Hesus,
kasama natin siya sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod ulit. Bye-bye. Hindi naman agad-agad